Ito actually is pang 3 kilowatt inverter guys, no? So pagka ang gagamitin nyo is 1 kilowatt inverter, kagaya nito, ang rating dapat ng inyong circuit breaker na AC, no? AC output ng inverter is Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? okay, ito na nga yung plano natin guys, no? Dahil hindi natin masyado nagagamit itong 24 volts, 1 kilowatt inverter natin, is plano natin siyang tanggalin muna doon sa ating setup. So dahil nga meron na tayo nitong 3 kilowatt na 24 volts inverter, is ito na halos yung talagang kumakarga doon sa ating mga AC load, no? So ngayon, ang plano natin is maglagay dito doon sa pagtatanggalan ng ating inverter. Maglalagay tayo ng something na worth doon sa place niya, no? So either i-wall mount ko to, gawin kong wall mount tong 20 volts battery charger, dalawa kasi yan, no? So ngayon nakapatong lang siya sa power wall, tsaka ito nga nakapatong yung sa inverter yung isa. I-wall mount ko na lang to, or maglalagay tayo ng ibang aparato dito sa part na pagtatanggalan ng inverter. But first, yun nga yung goal natin, tanggalin muna natin yung 24 volts nating inverter. Eventually. Ito, ligpit time na tayo ngayon, no? 6:06 PM na guys. So, update ko kayo, natanggal na natin yung 24 volts, 1 kilowatt inverter dito sa part na to. Ang laki ng space, no? Na nawala. So, ang iniisip natin dyan sa ngayon na ilalagay dyan is yung ating 20 volts battery charger, no? Ng Inco. No, dalawa yung ganito ko, no? Nagcha-charge siya ng 7.5 ampere hour na battery. So sa ngayon, ganyan kasi nangyayari, nakapatong lang siya sa power wall, no? Tapos yung isa nga ito, nakapatong to dito eh. Kasi natanggal na yung ating inverter, kaya wala na itong pagpapatungan. So ang plano natin is i-wall mount ko to, no? Silang dalawa ilalagay natin dito. No? Para din na ang naisip ko rin, no? Sa pagtanggal ng inverter dito, medyo nagkaroon tayo ng more ventilation dito sa ating Samdom 3 kilowatt inverter, no? Lalo sa side na to, no? Yung sa sulok. So mas maibubuga nitong fan na to yung hangin palabas. Okay? So yun, pack up muna tayo ngayon kasi gabi na. So update ko kayo sa ibang araw pagka naayos na natin yung ating Inco charger. Ito yung 1, ito yung 2, 3, 4. Tapos balik siya dun sa low light, no, na 1. So 4 pala yung brightness nito. Ayun guys, update, no, meron akong binili dito pala na Wi-Fi wall clock, no. Pwede siyang isabit eh. Wi-Fi digital wall clock. Ngayon, gusto ko kasi wala nang hassle sa pagsaset ng time, and syempre real time siya kasi nga na siya, nakakonect sa Wi-Fi. So maganda to guys kasi once na nakakonect na to sa network nyo, dun sa Wi-Fi modem nyo, is autocorrect na yung time niya, no. So ngayon is 8:10, tapos yan pinapakita niya yung 8:10 PM, no. Pinapakita niya yung month and day, no. July 17. Then yung day, Friday. Tapos temperature 33 degrees Celsius, tapos yung relative humidity na 61%, no. So maganda to guys, no. So kung gusto nyo to, kung nanonood kayo sa YouTube video ko, is di-display na lang natin doon yung product link, no, para just in case may interesado dito sa item na to, is pwede nyong i-access yan. Ngayon, balik tayo dito guys, no, dun sa ating kiniklear dito na yung tinanggal natin na inverter, no. So i-share ko lang sa inyo, no, naalala ko pala guys, kasi itong ating 3 kilowatt inverter is yung output ng AC niya, diniretso ko yan sa automatic transfer switch, no. Samantalang yung setup ko talaga ng ganyan, no, pagka output ng inverter talaga, dadaan muna siya sa AC circuit breaker kagaya nito, and bago pumasok doon sa ating automatic transfer switch. Pero doon sa case ng ating 3 kilowatt inverter, hindi ko pala siya nalagyan, no, kaya diretso lang yan, yung output niyan diretso dito sa input nito. So for safety purposes, dapat
between AC output tsaka doon sa ating automatic transfer switch, dapat meron tayong circuit breaker dyan, no? Kasi ganun yung ginawa natin doon sa setup doon sa tinanggal natin dito na 1 kilowatt 24 volts inverter. So ang gagawin natin dahil nabakante na dito, no, yung slot ng circuit breaker ng AC na para doon sa 24 volts 1 kilowatt inverter is yun ang gagamitin natin. Actually ito na yun, no, yung slot niya. Pero pinalitan ko na yung circuit breaker dyan. So ito ay ano na to, C16, no, 16 ampere yung current rating nito. Ito actually is pang 3 kilowatt inverter, guys, no. So pagka ang gagamitin nyo is 1 kilowatt inverter, kagaya nito, ang rating dapat ng inyong circuit breaker na AC, no, AC output ng inverter is C6, no. Pero sa akin, ang ginamit ko dito, guys, pakita ko lang sa inyo, no. Hindi ko sinagad no, 1 kilowatt inverter to, C6 dapat, pero ito, ginamit ko lang dito C4. So, medyo may safety pa ako dyan. Kaya lang hindi ko masasagad yung 1 kilowatt talaga kasi nga, C4 lang yung aking, or ang ampere rating lang nito is 4 ampere, no. Pero yun, guys, as summary, no, for 1 kilowatt inverter, dapat, ang current rating na gagamitin nyo sa circuit breaker is 6 ampere. Ngayon, kung 3 kilowatt ang inverter mo, ang gagamitin mo naman na AC circuit breaker is 16 ampere, no? Ayun na nga mangyayari, no? I-rewire natin yung AC output wire ng ating 3 kilowatt inverter, no? So, instead na diretso sa doon sa ating automatic transfer switch, is papadaanin muna natin yung AC output sa kanyang C16 circuit breaker, no? Para may safety tayo. So, normally, sa taas yung ating line at sa baba naman yung load terminal, no? So, etong wire na to, is kakabit natin dito sa load terminal. Tapos, maglalagay tayo ng additional wire, no, na ikakabit naman natin from AC out ng ating 3 kilowatt inverter to line terminal ng ating C16 circuit breaker. So, sa ngayon makita nyo, wala pa siyang connection. So, gagawin natin yan. Tapos nga, no, dito sa bakating space natin dito na pinagtanggalan ng inverter, dito natin ilalagay o i-wall mount yung ating dalawang Inco battery charger. So, kailangan kasi natin ng pang wall mount sa kanya, kaya bumili ako. So, dumating na rin yung pang wall mount natin sa Inco charger. Ito siya, no. Since dalawa yung ating charger, dalawa ring pang wall mount yung binili ko. So, dito ko siya ilalagay sa gawing ibaba, no. And then, may bakanting space pa yan sa taas. Siguro yung sa taas, dito na natin ilalagay yung ating binili na digital Wi-Fi clock. So, babalitaan ko na lang kayo, guys, pag naayos na natin yung ating setup. One eternity later. Check natin mabuti, no, kung mahigpit na yung mga terminal nitong ating ECMCB. Para wala tayong loose connection. Yan. Yan. So ngayon, nailinya na natin yung galing sa ating AC output ng ating 3 kilowatt inverter. Naka-off to ngayon, guys, no. So papunta yan dito sa taas ng ating ECMCB. Then yung sa baba niya is papunta yan doon sa ating automatic transfer switch. So sa ngayon, guys, makita nyo, naka-emergency power. No? Ang gumagana dyan ngayon is itong ating 12 volts 1 kilowatt na inverter. Kasi nga naka-off yung ating Samsung inverter dahil kinakabit nga natin, sinisingitan natin siya ng MCB. No? So, itetest na natin to, no? So, ang gagawin natin is buksan muna natin yung ating 3 kilowatt inverter. Yan, okay na, no? Pero syempre, hindi pa yan nag-switch dun sa ating automatic transfer switch kasi yung ating MCB is naka-off pa, no? Nakababa pa. So, pag tinaas natin to, ina-expect natin na mag-switch na yung automatic transfer switch natin sa normal. So, itaas na natin to. Check natin dito, no? Yun. So, umakyat na siya. Or, nag-switch na siya dun sa normal, no? Sa kabila. Dahil naka-on na yung ating AC-MCB. So, okay na to, guys, no? So, kokoberan ko na lang yung ating circuit breaker box, no? Or yung ating utility box.
And ayun, nga pala. So nakabit na rin natin yung ating P20S na Inco charger. Ito na, no, naka wall mount na siya. So kagaya nung sinabi ko, meron tayong pang wall mount sa kanya. And then yung ating Wi-Fi wall clock nilagay ko na rin, no, nasa taas siya. At mapapansin nyo siguro, share ko na rin, no, mapapansin nyo siguro naglagay ako dito sa taas ng screw, no, para dun sa ating Inco charger. Kasi ang nangyayari guys, no, na nag-i-slide to patas eh. No, pag halimbawa huhugot ka ng battery, no, para lang fix siya, para kahit one hand lang, kahit isang kamay lang ang gamitin ko sa paglalagay ng battery at pagtatanggal, yan, no, katulad yan. Yan. Yan, no. Pagtatanggalin siya, kung hindi yan nakalock dito, no, nakalock ng screw dito, no, nakaharang yung screw na yan. Pag walang harang yan, pag in-slide ko yan pataas, sasama tong charger. So, ngayon, kahit one hand lang, pwede kong tanggalin yung ating battery, no, nang hindi umaangat yung ating charger. So, ganyan yung naisip natin na paraan para space saver yung ating Inco P20S charger. Ngayon, so kukoberan na natin to. Then, pati ito, syempre, ayun, no. So, ito yung AC output ng ating 3 kW inverter. So, balikan ko kayo. Ito, nabalik na natin yung cover ng ating circuit breaker box tsaka yung cover ng ating 3 kW inverter. So, back to normal operation na naman siya. And then, sa ngayon, guys, papakita ko sa inyo na nagcha-charge tayo ngayon ng dalawang 20 volts na 2 ampere hour na battery. So, ito yun, guys. To. Ayan. So, ayun, meron yung charger niya, may indicator light din na nagbi-blink siya pag nagcha-charging. And, kagaya ng practice ko, nung dati pa, no, gumagamit ako ng mechanical timer dun sa kanyang plug, no. Ito yung plug ng ating Inco charger, no. Alam ko kasi na isang oras lang yung charging niyan pag lobat yung ating 2 ampere hour na battery, no. Kaya ang timer natin is naka-timer lang siya ng 1 hour, no. So yun guys, no. And ayun, working good naman din to, no. Wala naman din halos na nakita tayong abela dito sa ating Wi-Fi clock, no. So ngayon ay 7:27 PM na, no, Saturday yan date. So okay naman siya. Tapos may alarm yan guys, nabanggit ko na ba sa inyo na may alarm yan. So pwede tayo mag-set dyan ng dalawang alarm, no. So sa akin, sinet ko yata ito ng, ayan, yung una kong alarm is 4 AM and then yung pangalawa kong alarm is 4:20 AM. Ngayon, pag nakaganyan siya, is naka-on yung alarm. So, just in case, halimbawa, weekend, no, hindi ka naman papasok sa trabaho, pwede mong i-off yung alarm, pipindutin mo yung alarm button dito sa gilid. Yan. Pag nawala siya, ibig sabihin, naka-off yung alarm natin. Ayan, guys. So, tapos na tayo. 7:28 PM na. So, ligpit time na lang tayo. Ayos na to, guys. Jackson